Sa likod ng bawat ngiti, may mga kwento ng pagod at paghihirap na hindi nakikita. Mga kwentong puno ng sakripisyo, pagmamahal at pangarap para sa pamilya. Panibagong kwento na pinamagatang The Breadwinner, The Alysa Story. Isang anak na handang isang tabi ang sarili para maitaguyod ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit sa bawat bigat ng kanyang pasan, may tanong na kailangang sagutin. Hanggang kailan? Hanggang kailan niya kayang dalhin ang lahat? Pangalawa ako sa aming 5 magkakapatid, DJ Mavi. Simula noong namatay ang aming ama dahil sa sakit sa puso, ako na ang umako sa naiwang obligasyon niya at bumuhay sa aking mga kapatid. Mula noon, tumigil na ako sa pag-aaral sa kolehiyo at maagang naghanap buhay para maipantustos kami sa pang-araw-araw. Lahat ng trabaho na maaari kong pasukan ay pinasok ko na, basta't kumita lang ako ng sapat. Ang aking nakakatandang kapatid ay umaasa rin sa akin, habang ang aking ina naman ay tumatanggap ng labada at nag-aalaga ng aming bunsong kapatid. Sa kabila ng lahat ng paghihirap at pagod, DJ Mavi, ipinagpatuloy ko lamang ang paghahanap buhay para sa kanila. Kakagaling lamang sa pagla-live sell ni Alysa sa kanyang pinapasukang kumpanya. Habang siya ay naglalakad patungo sa terminal ng jeep, tinawag siya ng isang kaibigan na nagtatrabaho din sa pinapasukan niya at niyayang kumain sa labas. Ay, nakakapagod. Isa! Tara, try natin yung bagong bukas na kainan doon, oh. Libre ko. Sorry, Lia. May pasok pa kasi ako mamaya sa cafe. Baka yumaman ka din yun sa kasipagan mo, ha? Sana nga. Pero seryoso, bakit ba ang dami mong sideline? Pantulong lang kina mama. Hindi ba sobra-sobra naman? Nagtatrabaho ka 24/7. Isipin mo sa umaga nasa laundry shop ka, sa tanghali nag-online selling, tapos sa gabi barista pa. Huwag mo masyadong sagarin sarili mo, baka mapano ka. Ano ka ba? Wala yun sa akin. Basta para sa pamilya. Tsaka, nag-promise din ako kay Papa na aalagaan ko sina mama. Hindi ba may kuya ka? Di ba niya inaabutan si tita? Wala namang trabaho yun. Palamunin pa rin. What do you mean? Ano pa nga ba? Ay, ang kapal! Grabe! O siya, sakay na ako dito. Ingat ka. O sige. Ikaw din, Sisi. Ingat! Pagka-uwi ni Alysa sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang nag-aalalang ina. Ma, nandito na po ako. Alysa, anak, si Rapra pinaapoy sa lagnat. Ma, dali na po sa ospital. Based po sa mga test na lumabas kay Rafael, he has dengue and had to be admitted as soon as possible. Thank you po, Doc. Isang mabigat na pagsubok na naman ang dumating sa buhay ni Alysa. At bilang ate at haligi ng kanilang pamilya, hindi niya inaksaya ang oras. Agad siyang humanap ng paraan kahit mga hulugan ito ng isa na namang trabaho at pangungutang ng sweldo para lang may maipambayad sa ospital. Matapos ang mahigit 1 linggong nasa ospital ang kanyang ina at kapatid, na-discharge na rin sila. Papasok na sana sa trabaho si Alysa at magpapaalam na kay Anthony. Natoy, pasok na ako sa cafe ha. Sige ate, ingat. Teka lang pala ate, may project kasi kami bukas. Magkano ba kailangan mo? 100 po. Oh, eto. Sa cafe habang nag-aayos siya ng gamit, pinatawag siya ng kanilang manager at pinagsabihan dahil napansin nito na nitong mga nakaraang araw ay palaging wala sa sarili si Alysa. Alysa, pwede ba tayo mag-usap sandali?
sir. Huwag mo sanang masamain, pero sa tingin ko kailangan mong magpahinga. Napansin ko lang nitong mga nakaraan, palagi kang wala sa sarili at late. May mga customer na nagko-complain sa performance mo, and that can have a bad effect on our cafe. Sorry, Eliza, but I cannot risk the shop for you. Okay, sir. I understand. Mula sa buong gabing pagtatrabaho sa cafe at pagkatanggal, bitbit ni Eliza ang lungkot at pagod na sana'y mapapawi na lamang sa kanilang tahanan. Ngunit pag-uwi niya, hindi pahinga ang sumalubong kung hindi isa na namang pagsubok mula sa sariling dugo at laman. Ang kapatid na dapat sana'y katuwang ngunit tila ba'y isa pang pabigat sa kanya. Ba, aga nang uwi mo ah. Yung bill ng tubig at kuryente dumating na. May extra ka ba dyan? Baka pwedeng pahiram mo. Yan. Hiram. Hingi. Diyan ka magaling. Bakit hindi mo subukang maghanap ng trabaho? Para may silbi ka naman. Bastos ka ah. Porque kumikita ka na? Oo, talaga. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo. Ako nagpapalaman sa'yo. Bakit? Sino ba nagsabing buhayin mo kami? Kasalanan ko mang binubuhay ko kayo. Sawang-sawa na ako kung alam niyo lang. Pero narinig niyo ba ako nagreklamo? Di ba hindi? Talagang, Kuya, lahat ng pangarap ko isinantabi ko para sa inyo. Pagod na ako. Ano bang nangyayari sa inyo? Alin? Ano ba? Nag-aaway po kayo? Matapos ang mainit na pagtatalo ng magkapatid, hindi na napigilan ni Eliza ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa bawat salitang binitawan niya, lumubos ang matagal ng sakit at pagod na pinilit niyang kimkimin sa loob ng matagal na panahon. Ang kanyang mga matay na puno ng luha, tanda ng mga pangarap na isinantabi niya alang-alang sa pamilya. Sa pag-alis niya at pagbagsak ng pinto, tila doon lamang natauhan si Allen sa katotohanan na habang siya'y nagpapabaya, ang kanyang kapatid ay unti-unting nauubos sa bigat ng responsibilidad. grabe. Hindi ko man lang naisip kung gaano kahirap para sa kanya yun. Lagi na lang ako umaasa. Kuya, mali ka. Si Ate Isha halos siya lang gumagawa lahat para sa atin. Tapos ganyan pa ang trato mo. Ayoko po na lagi kayo nag-aaway. Oo nga, mali ako. Dapat ako rin kumikilos. Hindi lang puro si Isa. Ano bang gusto nyo? Gusto ko lang naman maintindihan nyo na pagod na ako. Mahirap maging breadwinner. Patawarin mo ako. Mula ngayon, tutulong na ako. Ayoko nang lagi kang nahihirapan. Ate, tutulong na rin ako. Salamat sa inyo. Yun lang naman yung hinihiling ko na magtulungan tayo. Kasi pamilya tayo Mga kaibigan, palagi po nating tatandaan na sa bawat pamilya, hindi dapat iisa lang ang nagbubuhat ng lahat ng pasanin. Ang pagiging breadwinner ay hindi madali. Ngunit kung may pagkakaisa at pagtutulungan, lahat ng problema ay kayang langpasan. Sapagkat sa huli, ang tunay na lakas ng pamilya ay hindi sa bigat ng sakripisyo ng isa, kundi sa sama-samang pag-ahon ng lahat. Yun lamang mga kaibigan. Sana ay may natutunan kayo sa ating istorya ngayong araw.